Napansin ko na hindi ako dinadatnan, kaya naisip ko na baka buntis ako. Sinabi ko yun sa jowa ko pero hindi rin niya alam yung gagawin niya. Alam ko na masasaktan ng mga magulang ko pero hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya't sa di inaasahang pangyayari ay nakipagtanan ako. 13 years old ako nang may makilala akong isang lalaki. 15 years old naman siya that time. Magkaibigan kami at almost 6 months din kaming nag-uusap as a friend. Inaamin ko na crush ko siya noong mga time na yon. That's why nag-first move ako at nag-chat ako sa kanya sa Facebook. Alam kong nakakahiya and yes, ako yung nag-first move. Sabihin na natin na malandi ako kasi bata pa ako. Pero nagkaka-crush na ako. Pero nung mga panahong yun ay meron siyang shota kaya naman hindi ko yun maamin sa kanya. Hanggang sa dumating sa point na nagkahiwalay sila ng jowa niya. At ako yung nandyan sa tabi niya ng mga araw na hina siya, malungkot siya at mga panahong durog na durog siya. At dumating yung araw na natulungan ko siyang makalimot. Makalipas ang ilang buwan ay niligawan niya ako. Unexpected na mangyayari yon. Dahil matagal ko na siyang crush ay agad ko siyang sinagot. Alam ko na masyado akong padalos-dalos sa mga desisyon ko lalo na't bata pa ako. Pero wala naman akong pinagsisihan. June 14, 2019 nang sinagot ko siya. Hanggang sa lumipas yung mga taon na nagkikita na rin kami. Nagde-date, kumakain sa restaurant ng kaming dalawa lang. At pinakilala na rin niya ako sa magulang niya. Masayang araw yon para sa akin. Pero sa pagtagal namin ay hindi ko akalain na masusuway ko yung mga magulang ko. Nang dahil sa pagkakaroon ko ng jowa ay natuto akong maglakwat siya. Na kahit na nag-aaral pa ako para lang makipagkita sa kanya. At dumating na rin sa point na may nangyari na rin sa amin. Nakonsensya ako nung una. Pero dahil mapusok ako, sinuway ko yung bulong ng utak ko at masinunod ko yung bulong ng puso ko. Hanggang sa napansin ko na hindi na ako dinadatnan. Kaya't naisip ko na paano kung buntis ako. Iyak ako ng iyak noon at sinabi ko yun sa jowa ko. Nung una hindi niya alam yung gagawin niya dahil nga bata pa lang kami. 18 na siya that time at ako naman ay 16 na. Kinausap ako ng mga magulang ng jowa ko na pumunta na raw ako sa bahay nila at magsama na raw kami. Kaya sa di inaasahang pangyayari ay nakipagtanan ako. Alam ko na masasaktan ng mga magulang ko ng mga panahong yon. Pero di ko na alam yung gagawin ko ng mga time na yon at ang gulo-gulo ng utak ko. Hanggang sa nalaman na nga ng mga magulang ko ang ginawa ko. Pero lubos nila akong tinanggap ng walang pag-aalinlangan. At mas lalo pa nilang binuhos ang pagmamahal nila sa akin. Kinasal kami sa isang hotel dito rin sa amin. At nalaman ko rin na hindi pala ako buntis. Delayed lang pala ang mens ko ng mga panahong yon. Pero hindi na rin ako nagsisisi dahil para na rin ito sa ikabubuti namin ng asawa ko. Para hindi na kami natakas para lang magkita kung san-san. Para maging legal na rin ang galaw namin sa mata ng ibang tao. Sa ngayon ay 4 na taon na rin kami nagsasama. At masasabi ko na wala akong pinagsisihan sa mga desisyon na nagawa ko noon. Dahil ang taong napili kong pakasalan ay sobrang bait, responsable at sobrang mapagmahal na asawa. May mga away at tampuhan pa rin naman kami kahit papaano. Pero hindi yun naging hadlang para magkahiwalay kami. Sa ngayon ay nakabukod na kami pero wala pa kaming anak. At dahil na rin mayroon akong sakit na PCOS. Minsan naiisip ko na kaya siguro hindi pa kami magkaanak ay dahil sa karma ko ito sa pagsuway ko sa mga magulang ko. Pero kahit na ganun ay hindi na walang pagmamahalan namin ng asawa ko sa isa't isa. At masasabi ko na napakaswerte ko sa asawa ko. Dahil na kahit napagod siya ay siya pa rin ang gumagawa sa gawaing bahay. Siya rin yung nagsasaing pagkagaling niya sa trabaho. Na minsan ay hindi ako nakatikim sa kanya ng masasakit na salita. Ni kurot nga hindi ko yun natikman. Kaya't lubos akong nagpapasalamat sa taas dahil hindi ako nagkamali sa lalaking napili. Sa ngayon ay masaya kami namumuhay sa munti namin tahanan ng kaming dalawa lang. Pinagpapatuloy pa rin namin ang pag-aaral ko. Masaya kaming dalawa kahit na wala pang dumarating na anak. Pero hindi kami nawawalan ng pag-asa at patuloy pa rin kaming aasa. Masaya ang buhay ko sa piling ng asawa ko, Mami Len. Pero gusto ko pa rin makarinig ng payo mo sa akin. At dun sa batang tulad ko na tumatakas para lang makipagkita sa jowa. Letter sender, Emma ng Mindanao. Sa batang ikaw at the age of 13, madaling mag-asawa, madaling mag-anak, na dapat sana in-enjoy mo muna yung buhay dalaga. At yung tiwala sa'yo ng magulang mo, iningatan mo sana. At huwag mong isipin na karma mo sa magulang ang hindi mo pagkakaroon ng anak. Alisin sa mindset mo yan. Kasi ang kailangan mo, regular check-up. Sa mga kabataan ngayon, hindi lahat ay swerte sa pag-aasawa. Hindi puro sarap at kilig. Hindi lahat ay kayang sumuporta at sumalo sa batang kayo pag nadapa. At ang tiwala ng magulang sa inyo, iwasang masira. Kaya bago nyo pasukin ng pag-aasawa, tuusin muna ang sarili. Alamin ang kilo ng bigas, kaya mo na bang pakain ng sarili mo? Kaya mo na magtrabaho, magbatak ng katawan? Eh kung hindi pa, kumalma ka na muna. Makinig lagi sa magulang nang hindi ka madapa. Magkakaanak rin kayo. Bigyan nyo sila ng magandang halimbawa ng kabataan nyo. At huwag katigasan ng ulo ang ipamamana nyo.